Napahimbing na sa pagtulog si Amanda nang maramdaman niya ang tila maliliit na uod o insekto na gumagapang sa buo niyang katawan. Masasakit ang paggapang na nararamdaman niya na parang pinupunit ang kanyang balat mula sa loob. Pagmulat ng mga mata ay kilabot ang hatid ng nakita niya. May hindi mabilang na maliliit na puting uod na binubutas ang balat niya sa mga braso at binti. Nagpupumilit ang mga ito na makalabas sa kanyang katawan. Halos panawan siya ng bait dahil sa pagkasindak at pandidiri sa nakikita. Napakalakas ng tili niya sa sobrang takot at kilabot. Pilit niyang ipinapagpag ang mga uod pero nakasiksik ang mga ito sa balat niya at naggagalawan pa. Biglang bangon si Amanda mula sa himbing ng kanyang tulog. Tagaktak ang butil-butil na pawis sa noo niya. Nagmamadali siyang bumangon at tiniyak na walang uod sa kanyang balat. Ang naroon lang ay ang mga butlig na hindi matiyak ng mga doktor kung ano ang pinagmumulan. Nakahinga siya ng maluwag dahil panaginip lang pala iyon. Tumayo siya para silipin ang anak na nasa kuna. Mahimbing ang tulog ng 2 taong gulang niyang anak. Lumamlam ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bunga ng pagmamahal niya sa kanyang asawa. Inalala ni Amanda ang kanyang nakaraan at kung papaano dumating sa buhay niya ang kanyang munting anghel. 2 taon na ang nakakaraan. Si Amanda ay isang dalagang may kakaibang taglay na ganda. Isa siyang guro sa maliit na pampublikong paaralan sa kanilang bayan. Sa edad na 23 ay marami na ring nagpapalipad hangin sa kanya at nagtatangkang sungkitin ang kanyang mailap na puso. Iyon ay dahil sa sikretong kinikimkim sa kanyang puso. Nakaupo siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid-aralan. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng malamlam na sikat ng araw habang nakabantay ang guro ng mga ito. Ang lihim na bumabagabag sa kanyang damdamin ay ang pagtatangi sa kasamahang guro na pinagmamasdan niya mula sa malayo, si Danilo. Sa tuwing ito'y nakikita niya, tila ba may mga paru-paro sa kanyang sikmura na nagliliparan. Si Danilo ay kilala sa kanilang lugar dahil sa angking kagwapuhan, husay sa pagtuturo at kabaitan. Marami ang humahanga rito, ngunit may isa siyang hindi alam, na si Amanda ay may espesyal na damdamin para sa kanya. Hindi niya iyon pansin dahil may ibang tinatangi ang kanyang puso, si Karina. Bagong guro sa eskwelahan si Karina. At unang kita pa lamang ni Danilo sa kakaibang gandang taglay ng dalaga ay tumibok na agad ang kanyang puso. Hindi pa siya nakakapagtapat ng nararamdaman sa dalaga dahil nais muna niyang makilala ito ng lubusan. Isang tanghali pagkatapos ng klase, nakatanggap si Amanda ng isang mensahe mula sa kaibigan na si Carla upang kumain sa labas. Naging magkaibigan sila sa kolehiyo at hanggang ngayon na nagtatrabaho na sila sa magkaibang paaralan ay hindi pa rin naputol ang kanilang komunikasyon. Habang naglalakad sila patungo sa isang cafe, ay hindi maiwasang mapansin ni Carla ang malalim na pag-iisip ng kaibigan niyang si Amanda. Tinanong nito ang kaibigan kung bakit tila malayo ang narating na pag-iisip. Dahil hindi na makimkim ni Amanda ang problema, ay pinagtapat nito sa kaibigan ang tungkol sa nararamdaman sa kanyang katrabaho na si Danilo. Bakas ang kalungkutan at depresyon sa mukha ni Amanda habang ibinabahagi niya ang buong kwento ng kanyang pag-ibig kay Danilo. Sinabi ni Amanda kay Carla na nangangamba siya na baka mawala ang pagkakaibigan nila ni Danilo
Kapag nalaman nito ang kanyang tunay na damdamin, ikinakatakot din niya ang isiping may ibang gusto ito at hindi niya iyon matatanggap. Sobrang mahal niya si Danilo at ito lang ang nais niyang makasama hanggang sa kanyang pagtanda. Ikinwento niya sa kaibigan kung papaanong nagsimula ang nararamdaman niya para sa lalaki. Naalala ni Amanda ang mga pagkakataong tinulungan siya ni Danilo sa mga problema sa paaralan at sa mga pagkakataong iyon ay naramdaman niyang may espesyal na koneksyon silang dalawa. Nang minsan, magkaroon siya ng problema sa isang ina dahil sa bumagsak ang anak at inaway siya nito. Si Danilo ang nakipag-usap ng masinsinan. Siguro, marahil sa pagiging gwapo at maginoo ni Danilo, kaya napakalma nito ang ina ng bata. Doon niya naramdaman ang pagtatangi sa binata. Pinayuhan ni Carla ang kaibigan na magtapat sa lalaki ng nararamdaman kaysa maunahan pa siya ng iba. Subalit ayaw naman ni Amanda dahil baka iyon nga raw ang maging dahilan ng pag-ayaw sa kanya noong lalaki. May mga lalaki daw kasi na ayaw na pinangungunahan at mas gustong sila ang nanunuyo sa babae. Ipinayo naman ni Carla na hindi niya rin dapat ipagwalang bahala ang nararamdaman niya para kay Danilo. Siya lang ang makakapagdesisyon kung gusto niyang lumigaya o handa siyang mawala si Danilo sa kanya. Napaisip si Amanda sa sinabing iyon ng kaibigan. Ilang araw pinag-isipang mabuti ni Amanda ang gagawin at kung magtatapat na ba siya sa lalaking itinatangi. Dumating ang oras na hindi niya na kayang sarilinin pa ang nararamdaman, kaya't nagplano siya na ayain ang lalaki na kumain sa labas para doon magtapat. Oras na noon ang uwian nang hinintay niya si Danilo sa faculty para imbitahan ito. Subalit pagdating ng lalaki ay hawak kamay na nito si Karina. Ihahatid daw ni Danilo ang dalaga sa bahay nito para magsabi sa mga magulang na magkasintahan na sila. Pakiramdam ni Amanda ay pinagsukluban siya ng langit at lupa dahil sa narinig mula sa lalaking kanyang napupusuan. Naging close sila nang magturo sila sa eskwelahan sa loob ng 2 taon at hindi matanggap ni Amanda na isang bagong salta ang aagaw sa lalaking pinakamamahal niya. Umalis ang dalawa na parang may sariling mundo. Samantalang si Amanda naman ay naiwang nakatulala sa may faculty at hindi makapag-isip ng tama. Hindi niya papayagan na basta na lang makuha ng ibang babae si Danilo. Naisip niyang gumawa ng hakbang para mapasakan niya ang binatang iniibig. Alam niyang siya ang mas may karapatan kaysa kay Karina. Isa pa ay hindi maganda ang kutob niya sa babaeng iyon dahil mailap ito sa iba pero malapit lang kay Danilo na para bang may itinatagong ugali. Makalipas ang ilang linggo ay itinuloy niya ang planong pag-imbita kay Danilo sa mga susunod na araw. Pero ang kanyang balak ay nag-iba na. Hindi siya magtatapat dito kung hindi ay lalasingin niya at aakitin. At ganoon na nga ang nangyari. Nagkataong kaarawan ng ama ni Amanda na si Mang Manuel, kaya't inimbitahan niya si Danilo at pumayag naman ang lalaki. Inaya ito ng inuman ng kanyang ama. Hindi rin naman iyon makakatanggi dahil sa pagiging maginoo. Kilala na kasi sa kanila si Danilo dahil minsan na rin siyang napunta sa bahay nila kapag may okasyon. Nalasing ng husto si Danilo at halos hindi na makagulapay. Nagboluntaryo si Amanda na ihatid si Danilo sa bahay nito kahit mag-isa. Lasing na ang kanyang ama kaya't sa tinawag na tricycle driver siya nagpatulong sa pag-alalay sa lalaki. Pagkarating sa bahay nito ay inalalayan niya si Danilo hanggang sa maipasok sa loob. Mag-isa lang ito sa bahay dahil nasa abroad ang kapatid nito at ulila na sila sa mga magulang.
Inasikaso niya si Danilo, inalalayan sa pagsusuka, ipinasok sa silid hanggang sa tuluyang hubarin ang damit nito. Naisip niyang pagkakataon niya na para akitin ang lalaki at hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon. Hinalikan niya ito ng marubdob sa labi at gumanti naman ito ng halik. Hanggang sa maganap na nga ang bagay na inaasam ni Amanda. Kinabukasan ay nagising silang pareho sa kama na hubot-hubad na. Humingi ng dispensa si Danilo sa nangyari at nangako na pananagutan kung anuman ang mamamagitan sa kanila. Lihim na natuwa si Amanda sa nangyari. Pakiramdam niya ay sumasang-ayon ang langit sa kanyang naging plano. Nang dahil doon ay nagsabi si Danilo kay Karina na maghiwalay na sila dahil ikakasal na siya kay Amanda. Nasaktan si Karina at hindi matanggap na ganoon lang ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Sinugod nito si Amanda sa classroom at sinambunutan sa harapan ng mga estudyante nito. Naawat naman ang dalawa at ipinatawag sa principal's office. Nabigyan ng suspensyon si Karina pero dahil sa sama ng loob ay nagdeklara ito na magre-resign at hindi na nagpaawat kahit ilang ulit tinawag para bumalik. Hindi na rin bumalik pa si Karina sa paaralang iyon. Nag-alala si Danilo sa nangyari sa dating kasintahan kaya't pinuntahan niya ito sa bahay pero wala na ito roon. Umalis daw ito kasama ang pamilya at walang nakakaalam kung saan nagpunta at kung babalik pa ba. Nakaramdam ng matinding pagsisisi at panlulumo si Danilo pero napasubo na siya at kailangan niyang harapin ang nagawa niya kay Amanda. Habang inihahanda ang kasal ay nakakaramdam na napagduduwal si Amanda. Napag-alaman niya nga na buntis na siya at labis niya iyong ikinatuwa. Natuwa rin si Danilo dahil magiging ama na siya. Subalit napapansin ni Amanda na hindi siya nilalambing o hinahawakan man lang ni Danilo. Pero titiisin niya ang anumang trato nito sa kanya dahil ginusto niya naman iyon. Ang mahalaga ay sa kanya ikakasal si Danilo. Dumating na nga ang araw ng kasal. Sumipot naman si Danilo. Pero sa pakiramdam ni Amanda ay wala sa kasal ang puso at isip nito. Masaya siya dahil nasa kanya ang pinakamamahal na lalaki. Pero nasasaktan rin siya dahil hindi ito mukhang masaya na siya ang pinakasalan. Malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Pagkatapos ng kasal ay doon sila tumira sa bahay ni Danilo. Dalawa ang silid sa bahay na iyon at ang unang sinabi sa kanya ng asawa ay sa kabilang silid siya matutulog. Tinanggap niya iyon para sa batang nasa sinapupunan niya. Namuhay sila na parang boardmates lang. Inaasikaso niya ang bahay at pagkain nito sa araw-araw at patuloy sila na nagtuturo sa iisang eskwelahan na parang wala lang. Lumiban siya sa pagtuturo noong malapit na siyang manganak. Lalaki ang isinilang niya at isinunod ito sa pangalan ng ama ni Danilo, Daniel. Naging magiliw si Danilo sa anak nila pero hindi nagbago ang malamig na pakikitungo nito sa kanya. Kinakausap naman siya nito ng kaswal pero hindi siya kailanman ito hinawakan. Iniiyakan niya gabi-gabi ang ganoong pagtrato sa kanya ng asawa. May kasalanan din naman siya dahil inagaw niya lang ito sa totoong nagmamay-ari ng puso nito. Nag-resign siya sa trabaho para tutukan ang pag-aalaga sa pamilya at pag-aasikaso sa bahay. Nagbibigay naman si Danilo ng budget para sa anak nila at gastusin sa bahay pero hindi siya nito binibigyan ng pansariling pera kahit pang savings. Kinikwenta rin nito ang bawat gastos bago siya abutan ng eksaktong pera para sa gastusin sa isang buwan. Humanap siya ng remote job ng pagtuturo at nakakuha naman siya. Kung tutusin, mas malaki ang kinikita niya
sa pagtuturo sa mga Koreano sa internet, kaya may naitatabi siyang pera para sa biglaang pangangailangan. Naaalagaan niya pa ang anak sa bahay lang. Hindi na siya humingi ng pera kay Danilo at hinahayaan na lang kung magkano ang gusto nitong iabot. Nagsawa na rin siyang manuyo sa asawa at napagod na sa trato nito na para siyang kasambahay. Makalipas ang 2 taon mula nang ikasal sina Danilo at Amanda, ay bumalik si Karina sa kanilang lugar. Nag-apply ito bilang teacher doon sa paaralan kung saan naman nagtuturo ang kaibigan ni Amanda na si Carla. Nalaman niya agad ang tungkol dito nang magkwento ang kaibigan tungkol sa bali-balitang bagong hire na isang magandang teacher. Minsan, nagkasalubong sina Karina at Amanda sa palengke at sinumbatan siya nito na mang-aagaw. Sinagot niya ito na magpatuloy na lang sa buhay dahil ikinasal na sila ni Danilo at may anak na sila. Nagalit iyon sa kanya at hiniklas ang kanyang buhok. Muntik na silang magpang-abot sa kalye. Buti na lang at may umawat na mga tanod. Doon din nagsimula ang kakaibang nangyayari kay Amanda. May mga oras na parang tinutusok ng maliliit na karayom ang iba't ibang bahagi ng katawan niya. Noong una ay akala niya na normal na pagkirot lang ng kalamnan, gawa ng pagod sa pag-aalaga sa pamilya at paglilinis ng bahay. Pero kakaiba na ang nararamdaman niya kapag palipat-lipat na ang pagsakit sa buong katawan. Sumasakit din madalas ang tiyan niya hanggang sa bandang likuran. May pagkakataon na pakiramdam niya ay pinapasok siya. Minsan nga muntik niya pang mabitawan ang kargang anak nang maramdaman ang nakakapasong sakit sa kanyang braso. Namumula ang mga iyon na parang itinapat talaga sa apoy. Noong mga sumunod na araw ay napansin niyang may mga butlig na tumutubo sa kanyang balat. Ang akala niya ay tigdas o bulutong lang. Kaya agad siyang nagpatingin sa doktor sa takot na mahawaan ang kanyang anak. Pero walang nakita ang mga doktor matapos ang test na ginawa sa kanya. Binigyan siya ng reseta para sa pamanhid sa balat, pero pakiramdam niya ay wala namang epekto iyon. Madalas siyang bangungutin sa gabi na ginagapangan ng kung ano-anong mga insekto ang kanyang katawan at nagigising na pagod na pagod. Kung minsan naman ay sumusuka raw siya ng maraming ipis at salagubang. Nanlalalim na ang mga mata niya dahil kung minsan ay ayaw niya nang matulog dahil pakiramdam niya ay totoo ang mga nangyayari sa kanyang panaginip. Hindi niya masabi sa asawa ang nararamdaman dahil ganun pa rin ang pakikitungo nito sa kanya at hiwalay pa rin sila ng silid. Hindi niya rin masabihan ang kanyang mga magulang dahil ayaw niyang sumama ang tingin nila sa asawa niyang si Danilo. Ang madalas na napaglalabasan niya ng mga nararanasan at sama ng loob ay ang kaibigang si Carla. Galit na ito sa asawa niyang si Danilo. Kapag minsan nga na nagpapang-abot ito, ay hindi nito pinapansin si Danilo. Madalas din siyang sabihan ng kaibigan na sana hinayaan niya na lang ang dalawa noon dahil marami pa siyang maniligaw na higit pa ang katangian sa napangasawa niya ngayon. Minsan may mga pagkakataon din na nagsisisi si Amanda sa nagawa niya noon para makuha ang asawa. Pero ang katwiran niya ay nariyan na yan. Kaya sunod na lang sa agos ng buhay. Isa pa ay may anak na sila. Isang biyaya ang anak para sa kanya. Kaya tatanggapin niya ang anumang pagtrato ng asawa hanggat kaya niya. Isang umaga, habang nagtuturo siya sa isang Korean video conference, ay bigla niyang naramdaman ang matinding paghilab ng kanyang tiyan. Hindi niya mawari kung lumalaki o umiimpis ba iyon dahil sa kakaibang paghilab na parang may lumalamutak sa kanyang bituka. Tagaktak ang pawis habang nagpapaliwanag siya sa mga estudyante at sinabing kailangan niyang ilipat sa ibang araw
ang kanyang tutorial class. Pagka-sign off lang ni Amanda ay bigla siyang natumba sa sahig at namilipit habang yakap-yakap ang tiyan. Hindi rin siya makasigaw sa sobrang sakit at malamig ang pawisang noo. Mahinang pagsasabi ng tulong lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig. Nasa ganoong ayos si Amanda nang saktong dumating naman ang mga magulang niya para siya ay bisitahin. Natatarantang isinugod nila ang anak sa ospital habang karga ng kanyang inay Rowena ang anak niyang si Daniel. Wala noon si Danilo sa bahay kaya't wala itong alam sa nangyayari sa asawa. Tinawagan ng nanay niya si Carla para ibalita ang nangyari sa kaibigan. Dali-daling tinungo ni Carla ang ospital kung saan isinugod ang kaibigang si Amanda. Hindi nila makontak si Danilo kaya sila lang ang nagbantay kay Amanda buong maghapon habang hinihintay ang resulta ng iba't ibang test kay Amanda. Matagal nilang hinintay ang resulta ng pagsusuri ng mga doktor pero walang nakitang anumang sakit sa kanya mula sa kanyang blood chemistry, CT scan at stool. Binigyan ng pampakalma at pampatulog si Amanda para makapagpahinga ito. Noong makaalis na ang doktor ay lumapit ang isang babaeng staff ng ospital kina Carla at sinabing subukan ang tradisyonal na panggagamot. Naniniwala raw ito na kapag hindi na kayang gamutin ng siyensya ang sakit ng isang tao, ay posibleng likha na iyon ang kababalaghan, ulam o mga laman lupa. Nangilabot ang mga magulang ni Amanda sa narinig at napatanong kung sino naman ang maaaring gumawa noon sa kanilang anak. Ayaw man magsabi ni Carla sa mga magulang ng kaibigan, ay sinabi niya na rin dito ang kanyang hinala. Ikinuwento na nito ang tunay na nangyari, kung papaanong biglaang nakasal si Amanda kay Danilo at ang pagbabalik ni Karina. Pati na ang pagtatalo nilang dalawa kamakailan lang sa palengke. Sinabi rin ni Carla na nitong huli ay madalas sa eskwelahan nila si Danilo sa umaga at sinusunto naman ang babaeng si Karina sa hapon. Hindi napansin ni Carla na nagising na si Amanda at narinig nito ang sinabi ng kaibigan. Doon na lumabas ang lahat ng kinikimkim na sama ng loob niya sa asawa at sitwasyong kanyang napasukan. Madalas sabihin noon ng ibang tao na matalino si Amanda pero naging bobo siya at nabulag ng pagmamahal niya kay Danilo. Napagkasunduan ng mga magulang niya na iuwi na ito sa bahay. Maghahanap na lang daw ng manggagamot na makakatulong sa kalagayan ng anak. Pumayag naman si Amanda sa nais ng magulang dahil hindi niya nakaya ang trato ng asawa sa kanya. Hindi nga ito nananakit, pero mas masakit para sa kanya ang hindi siya nito pansinin sa bahay. Sumama rin si Carla sa bahay ni na Amanda para tumulong sa pagbabantay. Magdamag na hindi pinatulog si Amanda ng sakit ng buong katawan. Sa tuwing lumalalim ang tulog niya ay bigla siyang babangungutin na sumusuka ng insekto at ginagapangan ng uod ang buong katawan. Maging si Carla at ang mga magulang niya ay hindi rin nakatulog ng maayos dahil panay ang sigaw at daing niya. Kinabukasan ay kinausap sila ng doktor na bigyan ng pampatulog si Amanda sa gabi para makapagpahinga ito ng maayos hanggang sa malaman ang pinagmumulan ng sakit. May nurse na pumunta sa bahay nila para pagdalhan ng pampatulog si Amanda. Pero ang payo nito ay mas maiging dalhin siya sa mas malaking ospital para masigit na matignan ng doktor dahil temporary remedy lang ang pampatulog. Doon na matyagang naghanap ng albularyo ang mga magulang ni Amanda at ni Carla kinaumagahan. Nagtanong-tanong sila sa mga kakilala maging sa mga online forum para maghanap ng makakatulong sa kanila. Nasubukan na rin nilang humingi ng tulong sa simbahan para basbasan ng pari si Amanda, pero walang naitulong iyon para gumaling siya.
Ang masakit pa roon ay hindi man lang nagawang dalawin ni Danilo ang kanyang mag-ina. Parang wala itong pakialam na hindi umuwi ang pamilya niya sa kanyang bahay. Halos hindi na makabangon si Amanda sa kama at nanlalalim na ang mga mata dahil sa hirap na dinaranas nito. Pero wala ang asawa niya sa kanyang tabi. Nang hapon ding iyon ay himalang dumalaw si Danilo sa asawa at sa anak. Kinumusta ang mga ito at nag-aalala daw kung bakit hindi ito umuwi. Sinagot naman ni Carla ang lalaki at sinabing ilang araw nang hindi umuwi ang kanyang mag-ina pero ngayon niya lang naisipang hanapin. Humingi si Danilo ng paumanhin at sinabing inakala nitong gusto lang magbakasyon ni Amanda sa mga magulang niya kaya hinayaan niya lang ang asawa na naroon. Lumabas naman ang ina ni Amanda na si Aling Rowena saka sinampal si Danilo. Sinabi nitong kinulam ang kanyang asawa pero parang wala pa rin itong kaalam-alam. Noong una ay ayaw paniwalaan ni Danilo ang sinasabi ng biyanan. Pinaakyat ng biyanan si Danilo para silipin ang kanyang asawa at siya na ang humusga. Pagkapasok nito sa silid ng asawa ay nakita nitong nangangayayat si Amanda. Puro butlig ang katawan at nanlalalim ang mga mata. Nakahiga lang ito at panay daing na masakit ang buong katawan. Sinumbatan ni Carla ang asawa ng kaibigan. Sinabihan itong walang kwentang asawa at ama. Ni walang kaalam-alam sa paghihirap na pinagdaraanan ni Amanda. Pumasok naman ang ama ni Amanda sa loob ng silid at pinalaya si Danilo. Ayaw daw nitong makita pa ang pagmumukha ng kanyang manugang. Nakiusap naman si Danilo na gusto niyang manatili para bantayan ang asawa pero hindi naman pumayag si Mang Manuel. Kaya raw nilang alagaan si Amanda at si Daniel kahit wala si Danilo. Wala nang nagawa si Danilo kung hindi ang umalis. Isang araw ang matuli na lumipas pero wala silang mahanap na solusyon na magpapagaling sa anak. Nawala na ng pag-asa ang mga magulang ni Amanda habang pinagmamasdan ang anak na naghihirap hanggang sa makita nilang humahangos si Carla na paparating. Hanggang sa makita nila na humahangos si Carla na paparating sa kanilang bahay. May kasama itong albularyo na nairekomendahan ng isang kinulam din sa kabilang bayan. Nagpakilala ang albularyo na si Tata Estong. Puti na ang buhok nito pero tuwid pa namang maglakad. Malaking lalaki at matangkad. Inilabas nito ang mga gamit mula sa dalang bag. Ipinagtaka ng mga magulang ni Amanda ang pinaglalagyang gamit ng matanda dahil masyado iyong makaluma. Sinamahan nila si Tata Estong sa silid ni Amanda. Pinagtapat nito ang dalawang hinliliit ni Amanda sa kasinabing babae ang may gawa sa pagkakasakit niya. Tinanong ng matanda kung ano ang mga nakikita nilang kakaiba rito. Bago pa makapagpaliwanag ang mga magulang ni Amanda, ay bigla itong dumukwang sa higaan at sumuka na naman na may kasamang mga ipis. Napasigaw ang mga magulang ni Amanda pati na si Carla dahil sa pagkataranta. Hindi malaman kung maaawa sa kanya o mandidiri sa mga lumalabas sa bibig nito. Hindi na nagtanong pa uli si Tata Estong. Sinabi nitong barang ang kumapit kay Amanda at maaari nitong ikamatay kung hindi maaagapan agad. Kumuha ito ng lubid saka itinali ang mga kamay ni Amanda sa uluhan ng higaan. Kumuha rin ng palito ng posporo si Tata Estong saka iyon binulungan ng dasal. Inipit nito ang posporo sa dalawang daliri ni Amanda sa paa saka tinanong kung sino ito. Napahiyaw naman sa sakit si Amanda pero biglang tumawa saka nanlisik ang mga matang tumitig sa albularyo. Sinabi nitong pahihirapan niya pa ng husto ang mga agaw na katawan ng babaeng iyon. Nag-iba na ang boses nito na parang isang matanda.
at hindi pamilyar kina Carla. Hinamon ng albularyo ang katunggaling mambabarang at sinabing hindi ito uurungan. Idiniin pa nito ang posporo sa mga daliri ni Amanda sa kamuling bumulong ng panalangin. Lalong napahiyaw ito sa sakit pero nagbitaw ng salita na hindi papatawarin ang may-ari ng katawan na kanyang pinapahirapan. Inulit ng albularyo ang tanong dito kung walang plano ang mangbabarang na pakawalan ang biktima, ay handa siyang makipagtagisan ng lakas dito. Sinabi ni Tata Estong na kaya niyang pumatay ng mambabarang mula sa malayo. Hindi raw siya mangingiming pumaslang ng masamang mambabarang na pumapatay rin ng mga inosente. Sumagot ang mambabarang na hindi inosente ang babaeng hawak nito dahil mang-aagaw ng lalaki ang babaeng iyon na hindi naman para sa kanya. Nanlilisik pa ang mga mata nito habang nakatitig sa albularyo na nasa bandang paanan. Parurusahan daw nito ng husto si Amanda sa paraang kanyang gusto. Hindi nakatiis si Carla kaya sumingit ito. Sinabi niyang nagmahal lang ang kaibigan niya kaya iyon nagawa. Pero kasal na sila at sa mata ng Diyos, si Amanda na ang tunay na may karapatan kay Danilo. Ang mang-aagaw ngayon ay ang babaeng pilit lumalapit sa may asawa na. Sumigaw ang mangbabarang na wala siyang pakialam, basta parurusahan niya ang babaeng nanakit sa kanyang apo. Doon nila napagtanto na kamag-anak ni Karina ang gumagawa ng pambabarang kay Amanda. Nagpasalamat si Tata Estong sa hindi sinasadyang impormasyon na naibigay ng mambabarang. Mukhang maging ang mambabarang ay nabigla rin sa pagkakasabi ng apo niya ang nasaktan ni Amanda. Nagbanta si Tata Estong na ipapasa nito ang barang sa apong pinakamamahal noong mambabarang. Pagkatapos ng gamutan, kapag hindi pa rin ito binitawan si Amanda. Ang sabi ng albularyo ay alam ng mambabarang na kayang-kaya niyang ibaling iyon sa apo nito na pinagmulan ng problema. Tinanong ni Tata Estong si Carla kung ano ang pangalan ng babae at sinagot nitong Karina Esteban ang pangalan ng dating kasintahan ni Danilo. Tinanong nito si Carla kung maaari siyang makakuha ng kahit anong gamit ni Karina at umuo naman ito. Muling hinamon ni Tata Estong ang mambabarang, ngunit hindi na ito sumasagot pero humahagikik habang nasasaktan dahil sa palito ng posporo na nasa paa ni Amanda. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay inutusan ng albularyo si Carla na kuhanin ang dahon ng luyang itim sa kanyang tampipi at ipalaga iyon. Hinanap pa ni Carla kung alin doon ang luyang itim. Inisa-isang itanong sa albularyo ang mga madadampot niyang halaman at umuo ito sa mahahabang kulay itim na dahon. Dali-daling nagtungo si Carla at ang mama ni Amanda para ihanda ang pinagkuluan ng luyang itim. Habang abala sila sa paglalaga, inutusan naman ng albularyo ang ama ni Amanda na maghanap ng maraming dahon ng lubigan. Naubusan na raw siya kaya wala siyang nadala. Oras na makahanap ito ay pakuluan sa kaipaligo sa anak. Umalis ang ama ni Amanda para maghanap noong dahong ipinapahanap ng albularyo. Inihanda naman ni Tata Estong ang latigong gawa sa ratan. Saka iyon inihataw sa katawan ni Amanda ng ilang beses. Sinadya ni Tata Estong na paalisin ang pamilya ni Amanda para hindi mataranta sa gagawin niyang paglatigo rito. Nagtitili sa sakit ang mambabarang, ngunit lumalatay naman sa katawan ni Amanda ang bawat hataw ng latigong iyon. Biglang nawalan ito ng malay, tagaktak ang pawis sa buong katawan at bakas ang paghihirap sa muka nito. Agad na kinuha ng matanda ang kwintas na may palawit na crucifix mula sa kanyang tampipi. Binulungan iyon ng orasyon gamit ang salitang Latin, saka ipinasuot kay Amanda.
Eksaktong tapos na ang paglalaga ng luyang itim, kinuha iyon ni Tata Estong saka isinalin sa baso. Dinasalan muna nito ang bunganga ng baso saka matyaga nitong kinutsara at pinaubos kay Amanda ang laman. Wala pa rin itong malay. Halata sa katawan nito ang pagod sa pagpapahirap na ginawa ng mambabarang. Inihabili ng albularyo na isalin sa bote ang natirang pinaglagaan at ipainom kay Amanda bago mag alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon para tuluyang mawala ang ipinasok na barang sa tiyan ni Amanda. Ibinilin din nito na wag hubarin ang suot na crucifix dahil hindi pa rin naaalis ang barang sa katawan ni Amanda. Pansamantala rin daw na nanghina ang mambabarang at maaaring bumalik anumang oras. Kailangan daw maihanda agad ang pinaglagaan ng dahon noong lubigan, pantaboy sa mambabarang. Naghintay sila ng ilang oras sa pagbabalik ni Mang Manuel. Hapon na nang dumating ito na may dalang isang supot ng mga dahon at tama naman ang naiuwi nito. Agad nilang inilaga ang mga dahon para pampaligo kay Amanda. Ang sabi ni Tata Estong ay mabaho raw sa pang-amoy ng binarang at mambabarang ang amoy ng lubigan. Magiging proteksyon iyon kay Amanda mula sa kahit anong barang. Matapos maglaga ng maraming dahon ng lubigan, ay binuhat ni Mang Manuel si Amanda papunta sa banyo. Ang inay naman nito ang nagpaligo sa kanya. Habilin pa ng albularyo na huwag sasabunin si Amanda at malinis na tubig lang ang gamiting pambanlaw. Gawin daw iyon tuwing umaga bago mag alas 6 hanggang sa tuluyang lumayo ang mambabarang. Siya raw ang bahalang makipagtuos doon habang ginagamot si Amanda. Umuwi muna ang albularyo at babalik kinabukasan. Nakaraos ang maghapon na walang anumang naramdaman si Amanda. Nagising na ito at nakakain na ng maayos. Wala na rin ang mga butlig na nasa balat niya. Pero humpak pa rin ang mga pisngi at bahagyang nanlalalim pa ang mga mata. Binusog nila si Amanda. Pinapakain sa tamang oras at sinunod ang habilin ni Tata Estong. Binigyan din nito ng pulang supot na tela si Amanda na may lamang mga pinatuyong halaman at bungang kahoy. Dagdag proteksyon daw iyon sa kulam at balis. Ginawan na raw nito ng paraan ang mambabarang na nananakit kay Amanda at hindi na ito makakapanggulo pang muli. Hindi na naitanong ng pamilya kung ano ang ibig nitong sabihin at kung ano ang eksaktong ginawa niya sa mambabarang. Ang mahalaga ay magaling na si Amanda. Nagpaalam na si Tata Estong. Hindi ito tumanggap ng anumang bayad na pera. Ang hiningi lang nito ay mga bunga ng prutas at ilang halaman na pinapahanap nito na magagamit sa kanyang panggagamot. Ginawa naman iyon ni Mang Manuel. Naghanap ito ng marami pang halaman na may ugat pa na gamit sa panggagamot gaya ng tawa-tawa at lubigan. Pagkabigay ng mga iyon sa albularyo ay agad na rin iyong umalis. Kinabukasan ay dumalaw si Danilo para kumustahin ang asawa. Naisa na itong palayasin ng mga magulang ni Amanda pero sinaway sila ng anak. Haharapin daw nito ang asawa para kausapin. Nakiusap si Danilo na umuwi na silang mag-ina sa bahay nito pero tumanggi na si Amanda. Pinapalaya na raw nito si Danilo para magkasama na sila ni Karina. Sinabi ni Amanda na ayaw na niyang masaktan pa at ipilit na mahalin siya ng lalaki at sapat na rin ang sakit ng parusang ibinigay ni Karina para sa kanya. Hindi makapaniwala si Danilo na si Karina ang nagpabarang sa kanyang asawa. Ang sabi ni Amanda na wala na siyang pakialam kung maniwala pa ito o hindi. Ang nais niya lang ay tigilan na siya ng babaeng iyon para sa kanilang anak. Malaya na siyang makisama sa babae nito.
Tinalikuran na ni Amanda ang asawa. Umalis na laglag ang balikat ni Danilo. Nakahinga naman ng maluwag si Amanda dahil tapos na rin ang pagiging martir niya. Ayaw niya na maging wallflower sa bahay na hindi pinapansin. Ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na ganoon din ang makikita. Hindi niya na naising matulad ang anak sa ama nito na walang pakialam sa ibang tao. Nabalitaan ni Carla na nagtalo sina Danilo at Karina sa harap mismo ng eskwelahan nila. Kinompronta raw ni Danilo ang pangbabarang ng lola nito kay Amanda. Kumalat pa nga ang pagtatalo ng dalawa. Ilang linggo ang lumipas ay nag-resign na si Karina at umalis na uli ang pamilya nito sa kanilang lugar. Kumalat na rin kasi ang balita na may lahi silang mangkukulam at ito ang kumulam kay Amanda. Si Danilo naman daw ay nag-apply papuntang abroad at nakaalis nga ito upang magtrabaho roon. Mula noon ay naging maayos na ang buhay ni Amanda at ang anak nito. Paminsan-minsan ay nagkakausap sila ng dating asawa at hindi niya ipinagdadamot ang anak. Naging mas mabait din ito sa kanya sa tuwing nagkakausap sila. May pagkakataong nagpaparamdam ito na gustong makipagbalikan sa kanya, pero hindi pa siya handa na tanggapin itong muli sa kanyang buhay. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Sana ay naibigan nyo ang kwento at may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.